May isang katotohanan na hinding-hindi aaminin ng karamihan ng tao. Hindi pinagsisisihan ng mga tao ang pananakit sa iyo. Nagsisimula lang nila itong pagsisihan kapag tumahimik ka na, hindi kapag umiiyak ka, hindi kapag nagmamakaawa ka, at hindi kapag inuubos mo ang sarili mo, kakapaliwanag ng panig mo sa kwento. Nagsisimula ang pagsisisi sa kakaibang sandaling iyon ng katahimikan kapag nagpadala sila ng isang mababaw na mensahe at hindi ka sumagot. Kapag sinusubukan kanilang udyukan para makakuha ng reaksyon, pero hindi ka sumasabog. Kapag inaasahan nilang hahabulin mo sila, pero nananatili kang nakatayo, kalmado, hindi matinag, parang estatwang inukit sa bato, doon nila nararamdaman ang tama. Dahil ang katahimikan mo ay mas malakas pa kaysa anumang sigaw. Inilalantad nito ang katotohanang matagal na nilang tinatakbuhan. Wala na silang kapangyarihan sa iyo. Sa bidyong ito, hihimayin natin ang 7 tahimik na pag-uugali na nagpapagsisi sa mga tao na nasaktan kanila kahit wala kang sabihin ni isang salita. Unang pag-uugali. Pinagmamasdan mo ang lahat pero hindi ka tumutugon. May isang uri ng kapangyarihan na hindi kailanman maiintindihan ng karamihan, isang anyo ng kontrol na nagmumula sa pagiging kalmado, hindi sa pagsabog. Kapag inatake kanila ng galit, hindi ka gumaganti. Kapag sinusubukan kanilang udyukan, hindi ka kumakagat sa pain. Kapag hinihila kanila papasok sa drama nila, nananatili kang tahimik at sa katahimikang iyon, nagiging mas malinaw kaysa dati ang tunay nilang asal. Ang galit nila ay hindi na mukhang makatarungan dahil hindi mo ito sinindihan. Ang pagiging irasyonal nila ay wala nang mapagtataguan dahil wala kang ibinigay na reaksyong masisisi nila. Ang kawalan nila ng respeto ang siyang nalalantad dahil tumanggi kang makipaglaro sa laro nila. Maraming kinatatakutan ng isang taong may kasalanan pero wala nang mas nakakatakot pa kaysa sa pagiging kalmado mo. Ang pagsabog mo ay nagpaparamdam sa kanila na sila ang tama. Ang katahimikan mo ang pumipilit sa kanilang harapin ang sarili nila. May tawag dito ang mga stoic, pagkontrol sa reaksyon. Kapag kontrolado mo ang reaksyon mo, kontrolado mo ang buong sitwasyon. At ito ang kabalintunaan, wala kang kailangang gawin. Tumitigil ka lang sa pagtugon. At ang katahimikan mo ang nagiging hatol na hindi nila matatakasan. Kung pakiramdam mo ay mas malakas ka na dahil dito, maghintay ka hanggang sa ika-4 na pag-uugali. Doon nagiging salamin ang katahimikan mo. Isang salaming ayaw na ayaw silipin ng ego nila. Ikalawang pag-uugali. Hindi ka nakikipagtalo, humihiwalay ka. Isang araw, tumitigil ka na lang sa pagpapaliwanag. Hindi dahil mali ka, hindi dahil hindi mo kayang linawin ang punto mo, kundi dahil nakita mo na sa wakas na hindi naman talaga nila gustong intindihin ka. Lumalayo ka sa pagtatalo at iniisip nilang mahina ka. Pero sa totoo lang, may ginawa ka lang na hindi nila kailanman magagawa. Pinili mo ang kapayapaan kaysa sa ego. Kapag humiwalay ka, bigla silang nawawalan ng masisisi, makokontrol at marireaktan. At pagkatapos, may isang tahimik na kawalan na lilitaw. Ang parehong espasyong dati mong pinupuno ng effort, paliwanag, malasakit at kompromiso, ngayon ay wala na. At napipilitan silang maramdaman ang bunga ng sarili nilang ginawa. Kaya nga palaging sinasabi ng mga stoic, hindi lahat ng laban ay karapat-dapat ipaglaban. Ang tunay na lakas ay ang marunong lumayo. Ang paghiwalay ay hindi ka walang pakialam. Ito ay proteksyon. Hindi ka lumalayo dahil wala kang pakialam. Lumalayo ka dahil mas pinahahalagahan mo na ang kapayapaan ng isip mo kaysa sa walang saysay na alitan. At kapag humiwalay ka, naiwan silang nakatitig sa isang katotohanang hindi nila matatakasan. Sinira nila ang isang bagay na minsan nilang pinakinabangan at ngayon wala na iyon. Ikatlong pag-uugali. Pinipili mo ang distansya kaysa sa komprontasyon. Ang distansya ay isang sandatang psikolohikal dahil inilalantad nito ang mga katotohanang hindi kayang ipakita ng mga salita. Nagsisimula kang mag-reply ng mas mabagal. May mga araw na ayaw mo na lang silang makita. Mas binibigyan mo ng oras ang sarili mo. At unti-unti, iniaatras mo ang enerhiya mo. Walang ingay, walang anunsyo, walang babala,
Walang dramatikong pamamaalam. Umaatras ka lang. At nalilito sila, bakit wala kang sinasabi? Bakit wala kang reaksyon? Ano ang nagbago? At ang mas masakit, hindi mo sila binibigyan ng sagot. Dahil hindi ka na interesado sa pakikipaglaban. Ang distansya ang sagot. At kapag nawalan sila ng access sa'yo, doon lang nila napagtatanto na hindi ka pala kailanman napapalitan. May kasabihan, ang mga Amerikano, ibinubunyag ng distansya ang itinatago ng mga salita. Inilalantad nito ang kayang ikubli ng mga usapan. Habang mas tumatahimik ka, mas nararamdaman nila ang pagkawala. Habang mas lumalayo ka, mas nararamdaman nila ang kawalan. At doon nagsisimulang mabuo ang pagsisisi. Kung ang unang 3 pag-uugali ay nagpapalakas na sa'yo, maghanda ka. Dahil ang ika-4 na pag-uugali, ang sandaling nagiging aral ang katahimikan mo, isang aral na ayaw harapin ng ego nila. Ika-4 na pag-uugali. Nanatili kang mabait habang hinihintay nilang sumabog ka. May isang uri ng katahimikan na tuluyang nagpapabaliw sa ego ng isang tao. Hindi ito kapag binablock mo sila. Hindi kapag iniinsulto mo sila. Hindi kapag bigla kang nawawala na parang hindi sila kailanman nag-exist. Nangyayari ito kapag nananatili kang kalmado, marangal at mabait. Kahit itinulak ka na nila hanggang sa pinakadulo ng emosyonal mong hangganan. Mukhang hindi makatuwiran, hindi ba? Bakit ka magiging mabait sa taong nanakit sa'yo? Bakit ka magsasalita ng mahinahon sa taong hindi ka nire-respeto? Dahil ang kabaitan na tinutukoy dito ay hindi kahinaan. Ito ay disiplina sa emosyon. Kapag inaasahan nila ang pagsabog mo, inaasahan nila ang sigawan, insulto, kaguluhan at mga salitang pagsisisihan mo sa huli. Gusto nilang mawalan ka ng kontrol para masabi nila, kita mo, hindi ako ang problema, ikaw, masyado kang sensitibo, masyado kang madrama. Pero hindi mo ibinibigay sa kanila ang regalong iyon, itinutulak ka nila, hindi ka gumaganti. Inuudyukan ka nila, hindi ka sumasabay. Hinihintay nilang mabasag ka pero hindi. Nanatili kang kalmado. Mas kaunti kang magsalita pero malinaw. Hindi ka nagmumura. Hindi ka umaatake, hindi mo sila sinasaktan pabalik gamit ang mas malupit na salita. Sinasabi mo lang ang dapat mong sabihin at umaatras ka. At sa sandaling iyon, may isang makapangyarihang bagay ang nangyayari. Ang katahimikan mo ay nagiging salamin na nagbabalik ng kawalan nila ng kontrol. Kapag parehong sumisigaw, nagsisihan at nagsasaksakan ng salita ang dalawang tao, mahirap tukuyin kung sino ang kontrabida. Pero kapag ang isa ay nawalan ng kontrol at ang isa ay nananatiling matatag, kalmado at composed, malinaw kung sino ang nawalan ng dignidad. Ayaw ng mga toxic na tao ang ganitong uri ng katahimikan dahil sinasabi nito, hindi ako bababa sa level mo. Kung gusto mo ng kaguluhan, mag-isa mo itong laruin. Hindi gumaganti ang mga stoic mula sa mababang antas. Naniniwala sila na ang dignidad ay isang sandata. Ang sino mang magpapakababa para lang manalo ay talo na agad. At ang disiplinado mong kabaitan, hindi ito libreng palusot para sa kanila. Isa itong huling paalala, ako ay nananatiling ako. Ikaw ang kailangang tumingin sa salamin. Kapag nananatili kang kalmado, nalilito sila. Kapag nananatili kang mabait, nakakaramdam sila ng guilt. Kapag tumanggi kang sumabog, nawawala sa kanila ang lahat ng dahilan para sisihin ka. Hindi mo sila tinuturuan sa pamamagitan ng sermon. Tinuturuan mo sila sa pamamagitan ng pagtangging bumaba sa antas nila. Ika-5 pag-uugali. Hinahayaan mong ang buhay ang maghatid ng hustisya. May isang malupit na katotohanan na natututunan ng bawat adulto sa kalaunan. Hindi mo kayang maglakad sa buhay na may misyon na parusahan ang lahat ng nanakit sa iyo. Maaari kang gumugol ng mga buwan, taon, o kahit buong buhay kakasubok turuan sila ng leksyon, pero darating ang araw na mapagtatanto mo, ikaw lang ang nauubos. Sinusunog mo ang enerhiya mo sa pagganti, paninira, paglalantad, pagpapatunay ng punto, at pagpaplano ng paghihiganti. Pakiramdam mo'y hustisya ito. Pero habang ginagawa mo iyon, lalo ka lang napapagod. Nakakulong ang isip mo sa isang tanong. Nagdurusa na ba sila? Gumanti na ba ang buhay sa kanila? At sa obsesyong iyon,
ikaw ang nagiging bihag ng sarili mong galit. Dito pumapasok ang pilosopiyang Stoic at nagtatanong ng isang malamig at tapat na tanong. Bakit mo hinahayaang kontrolin pa rin ng taong nanakit sa iyo ang isip mo kahit isang araw pa? May isa pang paraan ng pamumuhay, mas tahimik, mas malinis. Hindi mo kailangan ng drama, hindi mo kailangan ng audience, hindi mo kailangang sumang-ayon ang buong mundo na ikaw ang tama at sila ang mali. Iniatras mo lang ang enerhiya mo. Humihinto ka sa paulit-ulit na pag-iisip ng kwento nila gabi-gabi. Humihinto ka sa pag-i-imagine ng perpektong ganti. Humihinto ka sa paghihintay ng karma para lang gumaan ang pakiramdam mo. Sa halip, pinipili mo ang mas mahirap pero mas dalisay na landas. Ipinaubaya mo sila sa oras. Ipinaubaya mo sila sa buhay. Hinahayaan mong harapin nila ang bunga ng mga desisyong ginawa nila. Ang katahimikan dito ay hindi kahinaan. Hindi ito pagsuko. Isa itong pangako sa sarili mo. Hindi ko isasakripisyo kahit isang minuto pa ng kapayapaan para lang bantayan kung nagdurusa sila. At ito ang kabalintunaan. Ang mga manipulador, makasarili at mapanirang tao ay palaging nadadapa sa mismong talim na sila ang humasa para sa iba. Sinisira nila ang tiwala, kaya wala nang nagtitiwala sa kanila. Inaabuso nila ang mga tao at kalaunan ay wala nang gustong manatili sa tabi nila. Nanlilin lang sila at nauuwi sa mundong walang tunay. Hindi mo kailangang maging hukom nila. May sarili ng sistema ng hustisya ang buhay. Mas matalim kaysa sa anumang banta na maaari mong gawin. Hindi sapat na mangmang ang mga Stoic para maniwala na lahat ng tao ay magiging mabuti balang araw. Ngunit sapat ang kanilang karunungan para maunawaan ito. Walang sino man ang nakakatakas sa mga bunga ng kung sino sila. Tumatahimik ka, lumalayo ka, binubuo mong muli ang buhay mo. At habang ikaw ay lumalago, natututo at nagiging mas matatag, sila naman ay nananatiling nakakulong sa hawla ng sarili nilang masasamang desisyon. Hindi iyon paghihiganti. Iyon ang walang awang eksaktong katarungan ng mismong buhay. Ika-6 na pag-uugali. Pinipili mo ang kapayapaan kaysa sa panliligalig para mapasaya ang iba. May isang uri ng pagkawala na mas kinatatakutan ng mga tao kaysa sa pag-alis mo ang sandaling mapagtanto nilang hindi mo na kailangan ng kanilang pag-apruba. Noon, palagi kang nag-aalala. Galit ba sila sa akin? Iniisip ba nilang malamig ako? Masama ba akong tao sa paningin nila? Binabaluktot mo ang sarili mo para magkasya sa mga inaasahan nila. Nilulunok mo ang kawalan ng respeto dahil takot kang mawala sila. Ngumiti ka kahit masakit na dahil ayaw mong matawag na masyadong sensitibo. Bawat maliit na kilos mo ay kontrolado ng isang takot, ang takot na mawalan ng kanilang pag-apruba. Pero isang araw, nababasag ang takot na iyon. Hindi dahil naging manhid ka, kundi dahil napagod ka, lubos na napagod. Napagtanto mo na kapalit ng ilang tango at papuri, isinuko mo ang sobra-sobra, ang tulog mo, ang dignidad mo, ang kapayapaan ng loob mo. Kaya ginawa mo ang ginawa ng mga Stoic libu-libong taon na ang nakalipas. Pinili mo ang kapayapaan. Huminto ka sa pagpapaliwanag ng sarili mo sa lahat. Huminto ka sa pagsisikap na maging kaaya-aya para lang magustuhan ka ng lahat. Huminto ka sa pagmamadaling ayusin ang bawat maliit na hindi komportabling nararamdaman ng iba. Nagsimula kang magtanong ng iba, nagdadala ba ito ng kapayapaan sa isip ko? Kung sasabihin kong o, nirerespeto ko pa rin ba ang sarili ko? Buhay ko ba ito o sinusunod ko lang ang script nila? At kapag sinimulan mong sagutin ang mga tanong na iyon ng tapat, maraming tao sa buhay mo ang biglang makakaramdam ng pagkailang. Dati kinokontrol ka nila gamit ang kanilang pagkadismaya. Isang kunot noo lang magsosorry ka na. Isang silent treatment lang, hahabulin mo na sila. Kaunting attitude lang, makokonsensya ka na. Pero ngayon iba na ang lahat. Nagagalit sila, nanatili kang kalmado. Nadidismaya sila, tinatanggap mo ito. Lumalayo sila, hindi ka na humahabol. Hindi dahil malamig ka, kundi dahil may mas pinili ka ng mas mataas. Ang kapayapaan ng loob mo kaysa sa murang gantimpala nang magustuhan ng mga taong hindi kailanman naging mapagpasalamat. At doon, nahuhulog ang mga maskara. Ang mga taong kasama mo lang para sa pakinabang, kontrol o pakiramdam, ang pagiging mas mataas.
Unti-unting inilalantad ang tunay nilang anyo. Sinasabi nila, nagbago ka na, makasarili ka na, hindi ka na katulad ng dati. Ang totoo, nagbago ka nga, tumigil ka sa pagiging taong nagpapasaya sa lahat. Nagsimula kang mamuhay bilang isang taong may hangganan, prinsipyo at respeto sa sarili. At kapag ginawa mo iyon, ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo ay igagalang ang desisyon mo. Ang mga gustong kontrolin ka lang ay magpapanik dahil kakawala lang nila ng isang mahalagang mapagkukunan. Isang taong palaging inuuna sila. Ito ang kabalintunaan. Kapag tumigil ka sa pagsisikap na pasayahin ang lahat, saka mo naman naaakit ang mga taong tunay na karapat-dapat sa iyo. Dahil ang mga taong may lalim, dignidad at karunungan ay hindi kailanman hihilingin sa iyo na isakripisyo ang sarili mo para lang maging komportable sila. Kaya sa pilosopiyang Stoic, ang kapayapaan ay hindi luho, ito ay pamantayan. Pinipili mo ang kapayapaan, tinatanggap mo ang pagkawala ng mga relasyong nakatayo lang sa pagdepende. Tumitigil ka sa pagmamakaawa para sa karapatang maging ikaw. At sa sandaling iyon, ang mga taong minsang nagsamantala sa kabaitan mo ay tuluyang napagtatanto na nawalan sila ng isang bagay na hindi naman talaga nila karapat-dapat na angkinin. Kung nakikita mo ang sarili mo sa mga tahimik na pag-uugaling ito, manatili ka hanggang dulo dahil ang ikapitong pag-uugali ang huling psikolohikal na hampas. Ang hampas na hindi nila kailanman lubusang makakalimutan kahit matagal ka nang wala sa buhay nila. Ikapitong pag-uugali, pinag-iisipan mo sila kung ano ang nangyari sa iyo. May isang uri ng katahimikan na hindi lang nagpapagsisi sa mga tao, pinaparamdam nito ang takot. Ito ang katahimikang lumilitaw kapag mas mahirap ka ng basahin, hulaan at lapitan kaysa dati. Hindi dahil nagpapakamisteryoso ka, hindi dahil naglalaro ka ng isip, at hindi dahil gusto mong magmukhang dramatiko. Nagiging misteryoso ka dahil may mas malalim na pinanggagalingan ang paglago mo sa loob. Dati, palagi kang tumutugon. Palagi kang nagpapaliwanag. Palagi kang humahabol sa linaw. Palagi mong inaayos ang mga hindi pagkakaunawaang sila rin naman ang lumikha. Pero isang araw, nagising ka at tinanong ang sarili mo, bakit ko inuubos ang kaluluwa ko sa pagpapatunay ng sarili ko sa mga taong hindi naman kailanman gustong umunawa sa akin? At mula sa sandaling iyon, may nagbago sa loob mo. Walang ingay, walang deklarasyon, walang anunsyo. Tahimik ka lang naging mas grounded, mas pribado, at mas hindi naabot. Sa paraang nakakabagabag sa iba, nagsisimula silang magtanong, bakit hindi ka na nagre-react? Bakit hindi ka na nagpapaliwanag? Bakit hindi ka na madaling masira gaya ng dati? Ano ang iniisip mo? Ano ang ginagawa mo? Paano ka naging ganito katatag? At ang masakit na katotohanan, wala kang ibinibigay na sagot. Hindi dahil gusto mo silang saktan, kundi dahil hindi ka na naniniwalang karapat-dapat pa sila. Sa pagiging bukas mo, minamaliit ka nila noon, binabaliwala ang presensya mo, inakala nilang palagi kang nandiyan. Hindi nila inisip na darating ang araw na ito, ang araw na magiging bersyon ka ng sarili mo, na hindi na nila kayang basahin, kontrolin o abutin. Hindi ka mapait, hindi ka mapaghiganti. Nilampasan mo lang kung sino ka noon. At sa paglago mong iyon, natural mo silang naiiwan. Ang mga taong sigurado noon na kilala ka nila hanggang sa pinakaloob-looban mo ay ngayon napipilitang harapin ang isang masakit na katotohanan. Nag-evolve ka na ng malayo sa bersyon ng sarili mo na minamaltrato nila. At ang kawalang katiyakang iyon, ang misteryong iyon, ang tahimik na pagbabagong iyon ang hindi nila kailanman makakalimutan. Konklusyon, hindi itinuturo ng Stoicism na maging bato ka. Itinuturo nito na maging amo ka ng sarili mo. Ang katahimikan ay hindi ang layunin, ito ang bunga. Ang natural na hantungan ng isipan na nauunawaan na kung ano ang karapat-dapat at hindi karapat-dapat pagtuunan ng pansin. Hindi lahat ng nanakit sa iyo ay karapat-dapat parusahan. Hindi lahat ng umalis ay karapat-dapat habulin. Hindi lahat ng hindi umunawa sa iyo ay karapat-dapat ipaliwanagan. Ang buhay ay hindi tungkol sa pagtanggap ng lahat. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng naaayon sa kung sino ka talaga.
Binababa mo ba ang sarili mo para tapatan ang taong walang galang sa'yo? Isinasakripisyo mo ba ang dignidad mo para lang makuha ang pag-apruba ng iba? Iniiwan mo ba ang sarili mo para manatili ang mga taong matagal ka nang iniwan? Kung ang sagot mo ay hindi, kung gayon ay tinatahak mo ang parehong landas na tinahak ang pinakamalalakas na tao sa kasaysayan. Ang katahimikan mo ay hindi wakas. Isa itong simula. Ang simula ng isang buhay kung saan ang enerhiya mo ay inilalaan lamang sa mga tunay na karapat-dapat. At kung kinailangan mong matutunan ang aral na ito sa pamamagitan ng sakit, mag-iwan ka ng isang salita sa comments, reclaimed, bilang tanda ng sandaling binawi mo ang trono ng sarili mong isipan. At tandaan, ang Stoic habit ay kasama mo habang binubuo mo ang isang panloob na mundong mas matibay kaysa sa anumang kaguluhan sa labas. Maraming salamat sa panonood.